Alright, mega love shoutout. Tapos puntan nga natin si Attorney Enzo Recto. May nasilip ako sa kanya kanina eh. Ito, pagtsagaan natin to, mabsat. Ilang minutes, naku po, ang haba nito ah. Wait lang. Naku, naka-live pa si Attorney. Sino? Ay, kay Secretary Liamas. Mayroon pa na, o nga pala, weekend pala ngayon. Meron silang collaboration ngayon, mabsat, no? Diyos ko po, Rudy. O, ito, mabsat, pag-usapan natin to. Ito, inuubos na daw yata sila ng mayorya, sabi ni Amy Marcos. Inuubos na daw sila. Palibasa naman kasi lahat kasi nasa kampo niya puro may kaso. Talaga mauubos kayo. Ganun talaga. Kung may kasalanan, ipakulong. Managot. Yun. 'Di ba? Kung merong pagkakasala, ikulong. Paano naman kasi yung mga may ebidensya at testigo, katiwalaan at pagiging corrupt? Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Yung, punto diretso. Sabi ni Amy, nauubos na daw sila. Lahat na daw sa kasamahan niya sa mayorya ng Senado may mga kaso. Ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Sa katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Sabi ni, yan Si yung Bongo, sabi ni Amy, matagal na, actually sabi nakalista si naman ni Bongo. Ombudsman Buying. Sabi ni Ombudsman Buying, actually 10 yung iniimbestigahan namin. Grabe pala, 10. Up to 10 senators under Ombudsman investigation. With more plunder, other charges coming. Sabi yan ni Ombudsman Buying. Kaya, ito mga kabunyog? Talagang totoo naman yan. Yan obserbasyon na yan ni Amy. Karamihan sa kanyang kasamahan sa mayorya ay nauubos sila. Pero Lagas talaga. Lagas. kung ang sinasabi niya ay parang pinipersecute ang mga nasa mayorya, parang sila lang yung kinakasuhan, hindi naman Hindi naman. Sila lang talaga kasi sa mayorya ang maraming atraso. Sila ang maraming krimen. Yun ang problema do. Sila yung nakakasuhan, hindi naman dahil mayorya sila. Hindi naman dahil kalaban sila ng administrasyon. Hindi naman yun Sila kasi yung may mga matitibay na mga ebidensya at testigo. Halimbawa, sino ba ang itinuro ni dating DPWH Yusek Bernardo? Yun, talagang alam nun ang sindikato sa DPWH sa mga flood control. Sinong itinuro niya? Di ba ang itinuro niya si Chis Escudero, si Bong Revilla, Jinggoy. si Jinggoy Estrada. Yun ang mga tinuro ni Big Three. Bernardo. Tuloy tinuro niya pa nga dinawit niya pa nga si Grace po, si Nancy Binay. Kasama rin yan sa mga tinuro niya na involved din di umano. Kaya mali rin yung sinasabi nito ni Amy at ng mga grupo nila sa mayorya na parang sila lang yung kinakasuhan. Hindi na. Sila lang kasi yung may matitibay na mga ebidensya at testigo. Ang isa pa, yung mga flood control sa Bulacan. Sino ang itinuro ng dating district engineer ng Bulacan First District Engineering Office, si Henry Alcantara? Ang itinuro niya ganun din, si Jinggoy, si Bong Revilla. Nakakulong na. Itinuro niya rin si Joel Villanueva. Yun. Kaya sila talaga yung tinuturo Kaya yung sinasabi ni Amy Marcos na parang sinisingle out sila lang yung talagang ginigipit, hindi yun. Sila yung nakakasuhan kasi sila yung mga
may mga matitibay na ebidensya at testigo. O, si Chis Escudero, siyang itinuro ni Yusek Bernardo eh. O, di ba? Actually, kung buhay pa yung namatay na dating DPWH Undersecretary Cabral, sila rin ang ituturo nun. Sila rin ang ituturo. Kaya, yung sinasabi ni Amy Marcos na nauubo sila dahil parang ginigipit sila, hindi yun. Sila talaga kasi ang maraming atraso. Sila yung maraming nagawang katiwalian at korupsyon. Sila yung may mga matitibay na ebidensya at testigo. Ha? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Bakit? Ito bang si Yusek Bernardo, dating DPWH Undersecretary Bernardo? Tao ba ito ng Marcos? Hindi naman tao yan ng administrasyon eh. Actually, si Yusek Bernardo, tao ni Estrada. O yun ha, si dating DPWH Undersecretary Bernardo na testigo ngayon laban sa kanila ay dating tao ni Erap Estrada. Yan ang malinaw dyan. Sino ang nag-appoint sa kanya sa DPWH? Duterte. Sino ang nagpasumpa sa kanya na maging Yusek? Si Mark Villar. Kaya paano nila sasabihin na itong si Yusek Bernardo na testigo ngayon, state witness, ay parang tao ng administrasyon? Hindi tao ng administrasyong Marcos. Ang background ni dating DPWH Undersecretary Yusek Bernardo, dati siyang district engineer ng City of Manila, panahon ni Erap. Panahon ni Erap. At nalagay siya sa gobyerno sa DPWH Central Office dahil din kay Erap. Nung nanumpa si Bernardo kay Mark Villar, panahon ni Duterte, nandun si Erap. Kaya paano naman nila sasabihin yan? Na ang mga testigo sa kanila ay mga tao pakawala ng administrasyon? Hindi. Iyakan sila, Tony. Guys, sa mga bagong pasok din baka naman, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Shoutout sa 215 live viewers. Baka naman, gawin nyo ng 100 yung like natin, Mabsat. Tuloy, attorney, pasok. Si Henry Alcantara ay taga Bukawi, Bulacan. Ang Bukawi, lugar yan ng mga Villanueva. Nitong mga Villanueva. Baluarte nila yan. At district engineer siya ng 1st District Engineering Office. Tao rin siya ni Villanueva. Kaya lang, nasukol na sila naipit na sila. Tama. Nabunyag na yung mga sindikato nila, ni Bernardo, ni Alcantara. Kaya, isiniwalat na nila ang lahat nilang nalalaman. Ang itinuro nila ay ito na. Sila Villanueva, sila Chis Escudero, sila Jinggoy, sila Bong Revilla. Kaya, wag nilang pag-initan ang ombudsman. Wag nilang pag-initan ang administrasyon. Yung mga taong nagtitistigo ngayon laban sa kanila, mga kasamahan nila, mga tao nila. Naging state witness na lang dahil nasukol na sila. Tama. Wala na eh. Nalaman na yung kanilang mga sindikato. Di ba? At itinuro na sila na ang naglalagay sa kanila ng mga pondo. Anong sabi ni Alcantara? Sino ang naglalagay sa kanila ng mga pondo? Si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. At ano ang sabi ni Yusek Bernardo? Ang nagmaniobra para mabigyan sila ng mga pondo, sila Chis Escudero, sila Jinggoy Estrada, sila Bong Revilla. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, itong mga reklamong ito ni Amy na parang sila, sinisingle out sila, hindi yun. Sila naman talaga kasi ang may krimen eh. At ang mga testigo at ebidensya, sila ang tinuturo. Kaya yan? Wala nga namang ang kakasuhan mo si Lacson. Wala namang pork barrel si Lacson. Zero. Wala nga naman sila Tito Soto. Wala namang pork barrel sila Tito Soto. Di ba? Kaya sila talaga. Ito, mga kabunyog, mga kababayan?
ang mga ebidensya at mga testigong nag-cooperate na kasi sa gobyerno, sila sila Alcantara, sila Bernardo, sila Opulencia. Itinuro na nila sino ang naglalagay sa kanila ng mga pondo galing sa gobyerno. Itinuturo na nila si Chis Escudero, si Jingo Estrada, Joel Villanueva, Bong Revilla. Yan yung mga naglagay sa kanila ng pondo. At sino ang nagdiskarte niyan? Si Manny Bunuan, si dating DPWH Undersecretary Cabral, dating DPWH Undersecretary Bernardo. Yun. Kaya nga pinapaniwala ang nagpakamatay si Cabral kasi nasukol na sila eh. Nasukol na sila. Si Bernardo nasukol na rin. Ayun, nagsabi na siya ng lahat niyang nalalaman. Yan yung nangyari diyan. Bakit nila pag-iinitan ang administrasyon na parang sila ay sinisingle out, 'di ba? Bunyog, Yun, salamat, attorney. Itanong tayo kay halika't attorney. na kasama ka. Bunyog, kapag buklod. Again, shoutout sa mga kasama natin dito. Tingnan natin kung ano mangyayari sa Lunes, no? Merong sinabi si Attorney Enzo. Panoodin natin to. Ito to ang posibilidad na pwedeng mangyari sa Lunes. Sige.